hindi yan lahat effective kung tamad ka. Sige, hinahamon niyo ako ha. Okay, alright, challenge accepted. Effective study techniques kung tamad ka. Let me know kung effective talaga sila. Tada! Magbibigay ako ng 5. At number 5, tanggalin mo lahat ng distractions. Example ng distraction, yung hawak mo ngayon, phone mo. Mas madali naman kasi talaga mag-scroll sa social media kaysa mag-aral at gumawa ng requirements. Tatamarin ka na talaga niyan, kaya tanggalin mo yung mga distractions. At number 4, gumawa ka ng sistema para hindi ka tamarin. Bale, ipapartner mo yung mga ayaw mong gawain sa mga gusto mong gawain. So, kunwari, ang gustong-gusto mong gawin ay manood ng TikTok. So, isaset mo yung sistema na every 1 hour of studying, pwede kang manood ng 10 minutes sa TikTok. So, isipin mo, kung iipunin mo yon 3 hours of studying, pwede ka nang mag-scroll ng 30 minutes on TikTok. Mas gaganahan ka na niyan. Number 3, humanap ka ng oras na gumagana para sa'yo. Ito yung peak productivity mo ba? Kung mas trip mo mag-aral sa gabi, edi sa gabi ka mag-aral. Kung morning person ka naman, edi sa umaga. Minsan nasa oras din yan. At number 2, break tasks into smaller tasks. Kung baga, kung sa pagkain, yung bite size lang. Kunwari sa exam, ang coverage, chapters 1 to 5. Huwag mong i-overwhelm yung sarili mo kasi tatamarin ka niyan. Huwag yung one time, big time. Ibig sabihin yung chapters 1 to 5, hindi mo aaralin ng isang gabi lang. Hahati-hatiin mo sila. The key is, huwag nyo masyadong pahirapan yung sarili nyo. Of course, number 1, di mawawala, Pomodoro technique. Effective to kasi it gives